Hello everyone, annyeonghaseyo. If natutunan na natin ang mga Korean alphabet is, kailangan din natin matutunan ang 16 rules of pronunciation. Dito po yung nababago ng mga words, yung pronunciation according po sa paggamit ng mga letter, kung paano ginamit. Halimbawa dito yung first po, is dito po sa B, if kasunod niya si L ay magiging M sound siya. Halimbawa nito yung kamnida. Makikita po natin na yung letter dito is B, di ba? B po yan. Pero kapag basahin po natin, hindi po gabnida, kundi kamnida. Magiging M po yung B. Naintindihan po? Ganito din po sa number 2 yung S. S po yan ha. SS, if kasunod niya si N, ay magiging N sound. Ito. Kasabay po si ito at saka ito. Kaya ang basa po, kapag ganyan po, magkadikit po yung ganito, ang basa niyan ay inan, not isnan. Hindi po. Kasi, eto do. Para maintindihan niyo po ang lecture na to, dapat alam niyo na yung mga meaning ng mga word na to. Yung katulad ng previous video natin dito sa ating TikTok channel. Yung eto po is Bito. Ito po is N. Ay, mali. N, ganyan. Kaya dapat alam nyo na po yung ito, mga etong letra. Sa third po is B, B and S yan. If kasunod niya si N, ay magiging M sound. Ito. Ito, at saka yung itong N na yan, magiging umnun na siya. Umnun, not ubsnun. Naiintindihan pa. Katulad nito, T, if kasunod niya ay si M, ay magiging N sound. Nan-mal, hindi not mal. Hindi siya not mal, nan-mal. Ganito din po sa number 5. Ito, yung T, if kasunod niya ay I, magiging CH sound. Hindi po kati, kachi. Yung eto po, yung eto, magiging CH po siya. Naintindihan po? Pati po yung eto, yung P, if kasunod niya ay M, ang magiging sound niya ay amun. Ganito din po sa T, if kasunod niya ay N, ay magiging N sound. Kinnayo, hindi siya kitnayo. Si S, if kasunod niya ay M, ay magiging N sound. Eto, tsaka yun, maging unmal. Ito naman, B ay kasunod niya ay M ay magiging M sound. Ito. Dapat ito, di ba B yan? Sigmal dapat. Sigmal. Pero ang basa niyan is sigmal. Magiging M yan. Pati rin to, G. If kasunod niya ay N, magiging NG sound. Katulad nito. G po to ah. Jangyon. Hindi siya Jagyon. Okay? Ito pa, kapag si G, if kasunod niya ay M, ay magiging N sound. Hangukmal. Hindi siya Hangugmal. Okay? Ito naman, if ang N, kasunod niya ay L, ay magiging N sound. Ito, yung N tsaka L, magiging shilla. Itong M, magiging L. Ang basa kay magiging shilla. Ganun. Katulad din po dito sa M, if kasunod niya ay R, ay magiging N sound, C, R. Shimni siya, hindi shimri. Kapag ang G, if kasunod niya ay R, ay magiging NG sound. Tungri. Hindi siya tugri. Si B, if kasunod niya ay R, ay magiging M, C, B. Din R ay magiging N. Katulad nito, amnyok. Si B, naging M. Si R, naging N. Amnyok. Yan. Alam ko kung hindi madali guys yung magmemorya ng mga ganito, mga Korean, mag-aral ng Korean language, pero if determined naman po kayo, matutunan niyo po. And for your more information about sa mga pronunciation po, is isearch niyo lamang po para mas lalo niyo maintindihan ang Korean language po. Ang about sa assimilation, about sa palatalization, aspiration, at sa nasalization. Ito po, ma-explain dito din po yung pagbabago ng mga pronunciation, katulad dito sa 16 rules of pronunciation natin para mas maintindihan po natin ang pasikot-sikot ng mga letters. And for more video po, please subscribe to my TikTok channel. And thank you so much po.